Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral about sa book ng First John, sa epistle ni Apostle John, yung first epistle ni Apostle John. At ngayon po ay nasa chapter 2 po tayo, verses 18 to 29. At ayun po yung binasa ni Brother Nick. And for my introduction, yun nga po, para mas makita nga po natin at hindi po tayo maligaw dun sa flow of thought ni Apostle John, kasi medyo kakaiba rin po yung structure. Kung napansin nyo po, kakaiba po yung structure ni John dito. And it's not the same as kung paano yung writings ni Apostle Paul and ganun din po ni Peter, no, or yung ibang mga epistle. And may masasabi natin very unique sa style ni John. Ito pong First John. Kaya naman ayun nga, para masundan natin yung kanyang flow of thought, ang introduction ko is yung mga previous sermon natin, no? At ayun nga po, sa mga previous sermons natin, nakita nga po natin that si Apostle John is nagbibigay siya ng assurance sa mga listeners niya po. Okay? And pinakita niya sa atin sa chapter 1, that yung isang believer, isang follower ni Christ, sa chapter 1, verses 5 to 10, makikita nga natin doon that yung isang believer is meron siyang heart for confession of sins. Okay? Nagko-confess siya ng kanyang mga sins. Yan po yung una natin nakita. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, nakikita mo sa sarili mo that nagkakasala ka pa rin. Meron ka pa rin mga nagagawang kasalanan at hindi mo siya mapigilan humingi ng tawad. Okay? Yun yung heart ng isang believer. Pangalawa na nakita natin is that yung tunay na mananampalataya, tunay na nag-walk sa light, kinikip yung commandments ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, ino-obey niya yung utos ng Panginoon Diyos. Though, yes, we are saved by grace, di ba? Through faith, it is not by our own works, pero bilang isang mananampalataya, nakikita natin that essential yung work. Ito yung fruit ng ating faith sa Kanya. No? So, kung tayo ay nakakapag-abide sa commandments ni God, na-obey natin yung utos ng Panginoon Diyos, that would mean you are in the light. No? You are abiding in Him. You are walking in the same path as our Lord Jesus Christ. Yan po yung ibig sabihin nun. Okay? Yun po yung nakita natin. At sumunod na nakita po natin sa chapter 2 na po yun din to. No? Sorry, hindi ko nabanggit yung kanina. Chapter 2 rin po yun. Yung verses 1 to 6. Tapos, yung pangatlo na nakita natin is that yung loving ng brothers natin. If you are walking in the light, or you're saying that na-transform ka na, nagkaroon ka na ng new identity,
Na lipat ka na from darkness to light. So, ibig sabihin, magkaaroon ka na ng ability, meron ka ng ability to love one another. Meron ka ng desire to love your brothers. Okay? Yun yung nakita natin. Tapos, yung last na nakita po natin is that sa verses 12 to 17, dito po natin nakita yung command sa atin, yung explicit na command sa atin. Kasi yung mga una, mga ano lang siya, implicit. Ibig sabihin, hindi siya directly or word for word na banggit yung command na to obey or to confess yung sin. Yun yung una, to confess yung sin, to obey the commandments, to love one another. Ngayon, nakita natin is that, last time nakita nga natin that bilang isang mananampalataya, bilang isang taong na-change na ng Panginoon Diyos, from darkness to light, we should not love the world. Yun yung command sa atin. Wala na tayong attachment sa mundo na kung saan hindi na natin minamahal, no, yung mga nasa mundo. At nakita nga natin ano yung mga nakapaloob dito kapag sinabing all that is in the world sa verse 16. Sabi niya, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life. Ayun yung mga nagiging daan, no, para tayo ay ma-entice na mundo. At mahalin natin siya, mas i-prefer natin siya kaysa ay God. Okay? So bilang isang mananampalataya, hindi na tayo, pwede natin sabihin, hindi na tayo naaakit, no, sa mundo. Mas nagkaaroon na tayo ng delight sa Panginoon Diyos. Okay? Kaya naman, dito nga po sa ating verse ngayon, makikita po natin dito that after niyang sabihin na do not love the world, makikita po natin dito that si John, nagbigay siya ng warning. Okay? Na kung saan sinasabi niya that, di ba, do not love the world and kailangan iwasan natin yung mundo. Kaya lang, merong mga tao dito sa mundo na kung saan kailangan nating iwasan. No? And nakapasok sila sa church. Okay? At ang tawag nga po dito ni John, Apostle John, si Antichrist. Mamaya makikita po natin kung ano ba ibig sabihin ng Antichrist dito. Okay? So, and makikita nga po natin later on kung ano ba yung characteristic nitong Antichrist. Alright? Na pumasok sa church. At bakit kailangan natin silang iwasan. And hindi lang yun, sa pagpapakilala niya ng mga Antichrist, about sa Antichrist, pinakita niya rin sa atin, kinontrast niya po sa atin dito, sa verse natin na ito, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Panginoon Diyos. Okay? And that etong mga Kristiyano na to, they are anointed by the Holy Spirit. And sa bagay din po na yun, kaya naman pagdating po sa verse 28, makikita rin po natin, tatlong beses, di bali sa passage natin na ulit, sa verse 24, nabanggit, abide in the Son, let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. Tapos sa verse 27, nulit niya rin po yan, that sabi niya po dyan, but the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. Sa last part po ng 27, sabi niya, abide in Him,
Binanggit po ulit yun, abide in Him. Tapos pagdating sa verse 28, kinongclude niya po ito, sinasabi niya sa atin that little children, abide in Him. Kung tayo nga po ay nag-a-abide kay God or kay Christ, no? It will result to, or pwede natin sabihin na, ayun nga, it will result na magkaroon tayo ng confidence. We will not be ashamed sa kanyang pagdating. At malalaman natin po later on kung ano bang ibig sabihin nun? Paano tayo hindi makaaramdam ng shame sa kanyang pagdating? Tayo ba ay parang magyayabang sa harapan niya? No? For this day, sa 3 puntos, and sa 3 puntos na ito, magbibigay na rin ako kada puntos na mga application. Okay? Yung una, yung Antichrist. So, kikilalanin natin, ano ba yung sinasabi dito ni Apostle John na Antichrist? At ano yung mga characteristics niya? Okay? Tapos pangalawa, yung Christians. Second point are the Christians. Kung may characteristics yun, Antichrist, ano naman yung characteristics ng mga Christians? Okay? And then, pangatlong puntos ko is that ngayong nalaman na natin ito, na-distinguish na natin, na-contrast na natin yung Antichrist sa mga Christians at sinasabi nga sa atin that we should be alert, no? May warning sa atin about Antichrist. What should we do? Diba? We should, therefore, abide in Him. Okay? Abide in Him. And meron nga itong result. Okay? Kapag tayo ay nag-abide sa Kanya. So, yun po yung 3 puntos ko. Bago po ako mag-continue, tayo po ay manalangin. Father God, maraming pong salamat sa araw na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Sa lugar na ito, O Diyos. At truly, kami po ay inyong pinagpala at pinagkaloob niyo po sa amin itong lugar na ito upang magamit namin at kami po ay makapagdaos dito ng aming pagsamba sa inyo at patuloy namin pong hiningi ang grace ninyo, Lord God, mga oras na ito. Hiningi ko po, nagabayan niyo po ako. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa akin at huwag niyo po akong hayaan na mag-commit ng error. Nawa, yung tanging katotohanan lamang ng inyong salita ang aking mabanggit at gayon din, yung mga hinirang ninyo, Diyos, yung mga anak ninyo, ay marinig lamang yung salita ninyo at makita lamang yung kagandahan ng aming Panginoong Hesukristo at nang sa ganon, aming siyang masunod, O Lord God, ng may buong kagalakan sa aming mga puso. Panginoon Diyos, kayo po ang siyang manguna sa mga oras na ito at kayo lamang din po ang siyang maitaas. Pinupuri namin kayo at sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, yung unang puntos po natin, puntahan po natin yung ating unang puntos at alamin po natin kung ano po ang ibig sabihin dito ni Apostle John na Antichrist. And makikita nga po kasi natin sa text natin, sa verse 18, 2 beses na banggit yung Antichrist. No? Sabi diyan, children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, yun yung unang beses. Tapos sumunod, binanggit naman niya, so now many Antichrists have come. So, ano bang ibig sabihin nitong Antichrist? No? And a lot of us here, possible narinig na itong salita na ito na Antichrist, and
meron na tayong idea kung ano ba ang ibig sabihin nito. And madalas, ang iniisip natin kapag sinabing Antichrist is ito yung isang person na kung saan gagamitin ni Satanas. No? I-empower siya ni Satan sa end of days, no? At lalabanan niya ang Panginoong Hesukristo. Okay, yun yung madalas na pagkakilala natin sa Antichrist. And madalas pa nga, nakikita natin ito sa social media or sa mga news, na maraming tao na nangangahas na alamin kung kailan ba darating itong Antichrist na to. Kung sino ba itong Antichrist na to. Okay? And kung ano-anong mga exhibition ang ginagawa nila, no, sa pangalan ng tao. Kunyari, kukunin nila yung pangalan ng tao, tapos may katumbas ito na meaning sa Greek or sa na nag-i-equal siya, okay, sa Antichrist. Minsan, may computation siya, may mathematical computation na kapag kinompute, lalabas 666. Yun yung madalas na ginagawa. And, ayun nga, yun yung madalas na pagkakilala natin sa Antichrist. Okay? The name Antichrist, dito po sa text natin is really important to understand. And kung titignan nga po natin yung prefix nung word na Antichrist, yung anti. Okay? Kapag sinabing anti, possible may two meanings po yung word na anti-Christ. It could mean opposite of Christ, or ibig sabihin nga nun is against, or lalabanan niya. Okay? Yung Panginoong Hesukristo. And, or, it could mean instead of. Kapag sinabing anti-Christ. Instead of Christ. So, most people, ang focus nila is yun nga, yung opposite of Jesus. Madalas yun yung pagkakilala nila sa Antichrist. It is opposite of Jesus. Na kung saan, nakikita nila yung Antichrist as supremely evil person. Kasi nga si Christ is a good person. Diba? Is a righteous person. Tapos itong Antichrist na ito, darating siya dito, magpapakilala as supremely evil. Okay? Ganun siya iniisip nung iba. Sobrang sama nito. Kapag nakita mo tong taong ito, masasabi mo talaga, siya yung Antichrist kasi sobrang sama niya. Okay? They think that as much as Jesus went around doing good, etong Antichrist naman is doing bad. Siya yung opposite ni Jesus. Ayun yung isang ibig sabihin ng Antichrist. Opposite. Okay? Opposite of Christ. And as much as Jesus' character and personality was beautiful and attractive, yung kay Jesus, yung character ni Jesus, pwede natin sabihin na beautiful and attractive yung character niya. Kasi nga, makikita po natin nung siya po ay namubuhay dito po sa lupa, nakikisama siya sa mga sinners, no? Nagfo-forgive siya, di ba? So, ma-attract ka talaga sa kanya, kay Christ. And kapag sinabing opposite of Christ, iniisip natin is that yung Antichrist is hindi ka ma-attract. Okay? Obvious na obvious, lalayuan mo siya. Kasi nga, masama siya, walang magandang ginagawa itong Antichrist na ito. Yun yung iniisip ng ibang tao. Okay? And, ayun nga, si Christ, nagsasabi ng truth. Yung Antichrist, nagsasabi ng lies. Puro kasinungalingan yung sinasabi. And, ano siya, parang, ayun nga, yung thinking ng karamihan ng tao is that sobrang daling may spot. Makita that itong Antichrist na itong
sinungaling ito. Okay? Ganun nila madalas iniisip yung Antichrist. But, makikita nga po natin is that hindi siya ganun actually. Yung Antichrist is, much better na ang meaning nung anti, dun sa word na Antichrist is instead of. Instead of Jesus. He will look wonderful, no? Etong Antichrist na ito, he will look wonderful. He will look charming and successful. Ganun po magpapakilala, magpapakita sa atin yung Antichrist. He will be ultimately winner and appear as an angel of light. Yung Antichrist. And yung pong kanyang mga sinasabi, hindi po natin malalaman kaagad kung ito ba ay kasinungalingan. Mukha kasi talagang totoo yung sinasabi niya. Okay? Ganun po siya magpapakilala sa atin, yung Antichrist. Pero, ayun nga po, makikita po natin dito sa verse natin na ito that merong distinction. Okay? Merong distinction yung the Antichrist at saka yung many Antichrist. Meron po kasi Antichrist na kung saan siya lang po talaga, mag-isa lang po talaga siya na gagamitin ni Satan na babatikos lalaban sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Pero, ano ba itong sinasabi na many Antichrist dito? Okay? Kung pupuntahan nga po natin sa dito po sa same na book, actually, ito pong word na Antichrist, madalas lang po natin ito makikita. Dito lang po sa epistle ni John. Dito sa 1 John at saka sa 2 John, makikita natin yung word na Antichrist. Okay? And kung pupuntahan nga po natin sa 1 John chapter 4, verse 3, 1 John chapter 4, verse 3, sabi po dyan, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. So, kung mapapansin niyo po dito, ginamit ni John yung word na Antichrist. Kaya lang, meron siyang, sabi niya, the spirit of. Okay? The spirit of the Antichrist. Anong ibig sabihin po nito? Ibig pong sabihin nito is that hindi po siya yung gagamitin ni Satan sa end of days, no? Sa final day, magbabattle kay Jesus Christ, hindi po siya yon. But yung spirit niya, okay? Ibig sabihin yung character niya, yung attitude niya, no? Yung desires niya is ayun yung spirit na tinutukoy dito, spirit of Antichrist. And kung babalikan nga po natin yung verse natin, sabi diyan, and many Antichrists have come, ibig sabihin po niyan is that yung spirit ng Antichrist. Okay? Etong mga taong ito, meron silang spirit ng Antichrist. So, ayun po yung unang nating makikita dyan. Okay? That meron distinction. So, meron tinatawag tayo na spirit of the Antichrist. There is a spirit of Antichrist, and this spirit of Antichrist will one day find its ultimate fulfillment sa Antichrist mismo. Okay? So, etong mga spirit of Antichrist ito, etong sinasabi sa verse 18 na many Antichrists have come, no? Ano sila? Para lang silang mga, pwede natin sabihin that they are just
a preview of the final Antichrist. Okay? Yun po yung makikita natin dyan. So, kapag po sinabing Antichrist dito, hindi po siya tumutukoy kaagad. Ay, pwede natin sabihin is that yung unang sinabi that Antichrist is coming, si John, si Apostle John, meron po siyang idea that meron po talagang darating na Antichrist. Okay? But, even now, sinasabi niya, meron ng Antichrist. Yung spirit niya is already have come. Yun po yung makikita natin sa verse 18. Okay? And ano ba itong Antichrist na ito? Okay? Ano ba meron sa kanila? Ano ba yung characteristics netong mga Antichrist na ito? Marami sila. Diba? Makikita natin dyan. They are many na nabanggit. So, unang characteristic na makikita po natin dito sa verse 19. Okay? Sa verse 19, sinabi po dyan is that they went out from us. So, anong ibig pong sabihin nun? Etong mga Antichrist na to, ang characteristic po nila, they depart from the church. Okay? Yun po yung una natin makikita dito. That lumalabas po sila, lumalayo po sila sa church, sa fellowship. They despise. Parang, no, kapag nasa loob sila ng church, hindi nila matiis na nandun sila sa loob ng church at sila ay lalabas. Now, let me clear something up lang din po. Ano bang ibig sabihin ng depart? Okay? Tinutukoy ba dito ni John that yung mga nag-depart dito is that yung mga naghahanap ng other churches? Yan ba yung tinutukoy ni Apostle John sa atin? That these people, kaya sila nag-depart kasi maghahanap sila ng much better na church or church na kung saan tingin nila doon sila mag-grow or possible ang preferred kasi nila is mas maiksing preaching kaysa sa mas mahabang preaching. Kaya lang, di ba, questionable din yun. Bakit may ganun? Diba? As a Christian, parang yung delight mo dapat is nasa salita ng Panginoon Diyos. Eh. Pero, ayun nga, kung titignan nga natin, yung ba yung tinutukoy dito ni Apostle John? That etong mga Antichrist na to, are they the ones who depart to look for other churches? Makikita po natin is that's not the idea here. Okay? Hindi yun yung nasa mind ni Apostle John. Hindi yun yung mga tao and na lilipat for other churches. Okay? Makikita po natin dito is that these people, no, they went out from us, but they were not of us. Okay? For if they had been of us, they would have continued with us. Anong ibig sabihin po nun? Ibig pong sabihin nito is that they are not really Christians. No, they are not really in Christ. Okay? Yun po yung makikita natin dito. That kaya talaga sila umalis, they are giving up yung faith na kanilang na-receive. Pwede nyo siyang imagine this way, that merong isang person dyan, tatayo at sasabihin, ayoko na mag-church, sawa na ako, wala naman nangyayari sa buhay. Ganun din naman eh. Para mas pinagpapala pa nga yung mga nagkakasala. Ayoko na mag-church. So, yung tinutukoy dito ni Apostle John, yun yung mga taong yun. Yung tinutukoy ni John.
yung mga taong nag-give up na sa faith nila. They depart from the faith. Okay? So, this shows that many of these antichrists, pwede rin natin masabi that at one time or another, identified themselves, no, with Christian communities. We don't know, okay, kung sino, pwedeng kakasimula pa lang, nag-depart na, or pwedeng matagal na. Nakaalungkot, pwedeng itong person na to is kilala na rin talaga sa church, marami nang na-impluwensyahan sa church, marami ng part na ginagawa sa church, no? Pero in reality, kapag may dumating na false teacher or may maririnig siya na maling katuruan, no? Susundin niya yun and magde-depart siya ngayon sa faith na dating prinoproclaim niya. Okay? John wasn't talking about someone who lives one church, no? To begin attending another good church. And ayun nga po, itong mga antichrist na ito that who left the fellowship, the church, it just reveals kung sino sila. Okay? It just reveals that they were never really a part of God's people to begin with. Yan po yung makikita natin dyan. And very clear po, no? Yung text natin sinabi, but they went out that it might become plain that they all are not of us. Okay? Na kung saan, dahil nga sila ay patago, no? Nagtatago in disguise. Hindi natin kaagad sila nakikilala, itong mga taong ito. No? Itong mga antichrist na ito. Pag may dumating na false teacher, dun lang natin sila nakikilala. Kapag sila ay nag-depart, no? Kapag sila ay umalis, dun lang napapatunayan kung sino ba talaga sila. Kapag sila ay umalis, nag-give up na sa faith, no? It might become plain that they all are not of us. Nalilinawan tayo kung bakit sila umalis. Mas nakikilala natin kung sino ba talaga sila. Alright? So ito yung mga antichrist. Oh. Kasi nga po, they prefer yung mga bagay na sa mundo. Or pwede natin sabihin is that yung teachings na tinuturo nila is that mukha siyang tama, pero kapag sinuri natin maigi, mali pala. Okay? And hindi po natin nakikita yon kaagad. No? And ito nga po, no, maliban dun sa they depart from the church, they depart from the body of Christ, etong mga antichrist na ito, they deny the faith. Dinideny po nila yung faith. Makikita po natin sa verse 22. Sabi po dyan, sa verse 22, who is the liar, but he who denies that Jesus is the Christ, this is the Antichrist. He who denies the Father and the Son. So, etong mga Antichrist na to, they might accept that Christ is a good teacher, is a good person.
or a very good prophet, but they deny the Christ of the Bible. Yun po yung makikita natin dyan. Na kung saan, itong mga taong ito, sila po ay gumagawa ng sariling definition nila or sariling description nila kay Christ. Kaya naman napaka-importante po mga kapatid that yung pag-aaral ng tamang doktrina, napaka-importante yung ng theology, mga kapatid. Kasi doon po natin na-identify kung sino ba talaga yung nakakilala ng tama kay Jesus Christ. Pwede natin sabihin, no, kapag may nakita tayo sa labas, tanungin natin sila, do you believe Christ? Kapag tinanong nyo lang siya plainly that way, sasabihin lang sa ng tao that yes, naniniwala ako kay Christ. Kaya lang, kung tatanungin natin maigi, susuriin natin maigi kung ano yung mga bagay na pinapanampalatayanan nila or pinaniniwalaan nila about kay Christ, doon na po nagkakatalo-talo. Okay? And eto nga po, yung Antichrist, makikita natin sa verse 22, they deny the Father and they deny the Son. Yun po yung makikita natin dyan. And etong mga taong ito, if they deny the Son, they don't have the Father. Sa verse 23. So, makikita natin, maraming mga katuruan ngayon no, regarding kay Christ. Ay nga, that si Christ is tao lang siya, katulad natin, that parang nakasumpong siya ng enlightenment, kaya siya naging Diyos. Ganun nila nakikilala si Jesus no? O kaya, yun iba, iniisip nila, parang prophet lang yan, si Jesus. Kaya lang, that's not the Christ of the Bible. Okay? Yung Christ ng Bible is that si Jesus Christ is the Son of God. And Jesus Christ is God. At hindi lang po yun, Jesus Christ is truly God and truly man. No? At in Jesus Christ, sa kanyang death and resurrection, tayo po ay naligtas. Yung galit, yung puot ng Diyos Ama ay napawi dahil kay Jesus Christ. At siya lamang po yung tanging daan. And yung ibang tao, hindi po nila kayang i-accept yung bagay na yon. They oppose yung truth na yon about kay Christ. Or kung hindi man nila ino-oppose directly, may mga twinitwerk po sila na twinitweak po sila na ilang mga bagay doon, no? Sa katotohanan na yon, para hindi natin mahalata na ibang Kristo na pala yung kanilang pinapaniwalaan. Or ibang Kristo na pala yung kanilang tinuturo. And para may spot nga po natin, itong mga antichrist na to, sinasabi ni Apostle John sa atin, very clear ito, that itong mga antichrist na to, they deny yung faith. Okay? Makikita nga rin po natin sa 1 John chapter 4, verse 1 to 3. So kanina nadaanan na rin natin to, pero sama po natin yung verses 1 and 2. 1 John chapter 4, sabi po dito, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. So merong mga spirits that are not from God. And itong mga spirits na to, makikita natin later on, no, are from the spirit of the Antichrist. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses
that Jesus Christ has come in the flesh. Ayun po, no, yung pag-incarnate ng Panginoong Jesucristo, yung pagkakatawang tao ng second person of the Godhead. They deny that. Pero if we uphold that truth, kung tayo po ay naniniwala dun sa katotohanan na yon, the Spirit of God is with us. Pero kung hindi, the Spirit of the Antichrist is yun nasa atin. Sabi po dito, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. It is not from God. Kanino daw? This is the spirit of the Antichrist. Okay? Yun po yung pinanggagalingan nung katuruan na yon, na si Christ did not come into flesh. No? So yun po yung pangalawang makikita natin na characteristic ng Antichrist. They deny the faith. Pangatlong characteristic na makikita natin, that etong Antichrist na ito, they depart. Okay? They depart sa church, tapos they deny yung faith, and hindi po sila natapos sa bagay na yon. Hindi po sila na-satisfy na sila lang yung gumagawa nun. What they do, they deceive the faithful. Okay? They deceive the faithful. Kung makikita nga po natin, verse 26, sa text po natin, I write these things to you about those who are trying to deceive you. So, these persons, etong mga may spirit of the Antichrist, ang ginagawa po nila, dinideceive nila yung mga mananampalataya. Okay? Ganun po yung ginagawa nila. Kaya naman, ayun nga, kailangan tayong maging maingat sa mga taong ito, sa mga merong ganitong spirit. Kasi if you are deceived by them, kung sumunod ka sa kanila, anong ibig sabihin lang din nun? That would mean that hindi ka rin belong talaga sa family of Christ. Kasi you also departed from the faith. You also departed from the church. Yun lang din po ang ibig sabihin nun. Okay? Yun po yung ginagawa ng Antichrist. Makikita nga rin po natin sa 2 John, verse 7. Kung pupuntahan po natin 2 John, verse 7, sabi po dito, ito po yung ginagawa ng Antichrist. For many deceivers have gone out into the world. So, naging talamak na po sila sa mundo. Okay? Who will not acknowledge, ito po yung tinuturo nila, they are not acknowledging the coming of Jesus Christ in the flesh. Hindi po sila naniniwala that si Jesus Christ may katawan, may flesh, may body. And such a one is the deceiver and what? The Antichrist. So yun po yung ginagawa ng Antichrist. Yun ang karakteristik nila. Hindi po sila nakukontento na sila lang yung gumagawa ng bagay na ito na nag-o-oppose or lumalaban sa Panginoon Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Gusto nila meron silang kasama. Gusto nila meron silang karamay. Okay? So, ayun nga, makikita nga po natin dito, sa text natin, sa passage natin, is that Apostle John is very concerned that the church be alert to what he calls liars or deceivers. Gusto niya maging aware tayo dito. Maging alert tayo dito. Bantayan natin maigi itong mga taong ito. And many such have gone out into the world. Yun po yung
Nakita natin sa text mismo natin, sabi niya, so now many Antichrist have come. And sa other passages nga natin, sa John din mismo, no, other epistles ni John, nakita nga natin sa 1 John 4:3, and now is in the world already. Tapos sa 2 John 7, yung binasa nga rin po natin, that sabi po doon, many deceivers have gone out into the world. So, kailangan po natin talagang maging mapagmasid at maging maingat sa mga taong ito. Okay? And ganun din po sa atin, sa ating mga sarili. Delikado po ito, baka mamaya niyan, tayo rin po pala is ganun mag-isip. Ganun yung spirito na meron tayo. Spirit of the Antichrist. Kaya, madali tayong masway. Kaya madali tayong mag-depart, mag-give up sa faith natin. Mas gusto natin lumayo sa church. Kaya siguro ganun yung takbo ng isipan natin, yung desire ng heart natin is lumayo sa church. Baka spirito na nasa atin is yung spirit of the Antichrist. So, be aware of this, mga kapatid. Kailangan maging maingat tayo dito. No? And, ayun nga po, sa 1 John chapter 5, verse 19, makikita nga rin po natin, is that the whole world is in the power of the evil one. It is in the power of the evil one. Satan. Yung whole world. Okay? So, you might ask, and I hope natatanong nyo to ngayon sa mga isipan ninyo, sa sarili ninyo, is that really possible na i-allow ni God na magkaroon ng Antichrist or ng person that has a spirit of Antichrist sa loob ng church? Will He really allow that? And nakita nga po natin that yung power of the evil one sa 1 John 5:19 is already in the whole world. So inaalaw ni God, even yung power ni Satan, to be in the whole world. How much more yung sa loob ng church? Kaya lang, ano yung point? No? Ano yung point kung bakit inaalaw ni God na magkaroon ng spirit of the Antichrist? Okay? So yung question na, does God really allow these people to enter the church? Yes, God allows that. Kaya lang, ano yung reason niya? Ano yung purpose niya for that? Actually, sa text po natin, makikita po natin that yung purpose. Sa verse 19, doon din po mismo, verse 19, that it might become plain that they all are not of us. So ano pong ibig sabihin nun, nung part na yon? Ibig pong sabihin nun is that yung paggamit ni God ng Antichrist na maapasok sa loob ng church at ma-experience ng church na may person or persons na lalabas sa church, magde-depart sa faith, inaalaw yun ni God so that ma-purify yung church. No? Ma-purify yung church. A healthy church, no, can purge yung poison. Maalis yung poison. And ayun nga, no, yung pag-purify sa church, okay, pwede natin siyang i-picture this way, para tayong mga isang basket ng tomato, no, tapos sa loob nun, merong mga nabubulok na tomato. And hindi natin na kikita yon, yung bagay na yon. And yung pag-alis ni God sa mga nabubulok na tomato na yon, ang reason niya is to preserve, to purge yung
yung church, to preserve yung purity ng church. Kasi kung mananatili sila doon, yung mga merong spirit of Antichrist, pwede silang ma-deceive. Pwedeng, kasi hindi nga po natin siya nare-realize na nandyan pala sila sa kalagitnaan natin And nakakapagturo na sila sa mga Sunday school, sa mga, let's say, sa mga other fellowship natin, mga Bible studies. Hindi natin namamalayan, nakakapagturo na sila ng mga maling katuruan. So yun yung purpose ni God, kung bakit naalis itong mga ito. Okay? Nagde-depart sila sa church. Matthew 24:11 to 13. Makikita rin po natin dito sa Matthew 24:11 to 13. And many false prophets will arise and lead many astray. So kung mapapansin ninyo dito, that maraming false prophet, maraming nagtuturo ng kamalian, maraming nagdi-deceive ng tao na maglilitawan. Marami. Okay? At inalaw yun ni God na dumami sila. At ang goal nila is to lead other people to astray, na mapalayo, to deceive them. Okay? Pero inalaw yun ni God. Okay? And sabi niya dito, verse 12, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Verse 13, ito yung makikita natin dito that kahit dumami itong mga ito, but the one who endures to the end will be saved. Ano pong ibig sabihin dito, mga kapatid? Ibig pong sabihin nito is that kahit na nandyan po sila, nandi-deceive sila, pero dahil tayo ay nag-a-abide kay Christ, we are abiding in Christ, we are abiding in His Word, hindi tayo nila madi-deceive. Tayo ay mag-persevere. Tayo ay mag-endure. And yung endurance dito, magme-make sense lang siya. Kakailanganin lang mag-endure kung merong mga taong ganito. Kung merong mga taong mang-deceive. Okay? So, yun po yung idea dito. So, ayun nga rin po, in application sa part na ito, kung meron man po, let's say, na umalis, nag-depart sa church, don't question yourselves na kaya ba sila umalis dahil alam nila yung tama? Kaya ba sila umalis kasi tayong mali at nasa kanila yung tama? Don't question yung words ng Scripture. Yung truth na nakita niyo sa Scripture. And nakita nga po natin dito is that the reason they left us is because they are not of us. They don't belong talaga. And wag po tayong panghinaan ng loob kapag may mga umalis. Pag may na-experience tayong ganyan. And may mga na-experience na tayong ganyan. Wag tayong panghinaan ng loob. Okay? Kasi it will just show who you are kapag nanatili ka rin sa pananampalataya at hindi ka masway sa mga nag-aalisa na yun. Right? So, yun po yung characteristics ng Antichrist. And in contrast with the Christians, with the ones who believe in the Lord Jesus Christ, so, yung una is that Christians are not deceived. They are not deceived. Makikita po natin yan sa verse 20. Sabi po dyan, but you have been anointed by the Holy One and you all have knowledge. Tapos sa verse 21, sabi po,
I write to you not because you do not know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth. Ibig sabihin is that itong mga Christians na ito, they know kung ano yung truth. They know kung yung sinasabi nitong mga taong ito, these people that has the spirit of Antichrist, are errors, are just lies. Okay? So they are not deceived. Ito mga Christians na ito. Okay? Yun po yung unang makikita natin. And they persevere to the end. Kasi alam nila that yung na-receive nila is true. Okay? They persevere to the end. They remain in the faith. Unlike yun sa Antichrist, they left the church, they left the body of Christ, they left the faith. Pero yung isang believer still remains sa faith. Stand firm sa faith. No? And pangalawang characteristic na very clear sa atin dito, sa text natin, is that the reason why they can detect itong mga false teachers na to, the reason why they can stand in their faith, they can remain in their faith, is because of what they receive. They receive the Holy Spirit. Yung Antichrist, ang spirit na meron sa kanila is spirit of the Antichrist. The spirit who is against Christ. The spirit who is in oppose with Christ. Pero yung spirit that we have, yung mga Christians, no, is the Holy Spirit. The third person of the Godhead. Yun yung na-receive natin. Makikita po natin dyan, but you have been anointed. Sa verse 20. And sa verse 20, sinabi dyan, but you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Because of this anointing, meron tayong knowledge of what is the truth. We have the knowledge of the truth. Pwede nga rin natin sabihin, we have all the knowledge that we need to know about our salvation. No? And the reason is because of the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit. And the reason din kung bakit sila hindi nadideceive, it is because of the Holy Spirit. Verse 27, but the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. Clarify ko lang po ito. Wag po sana ninyo siyang i-take na dahil Kristiyano na ako, hindi ko na kailangan pala ng mga teachers, hindi ko na kailangan makinig sa mga pastor, sa mga elders. No, hindi po yun ang ibig sabihin dito ni Apostle John. Ang tinutukoy niya po dito is that yung mga panibagong katuruan na hindi naman nanggagaling sa katuruan ng Biblia. But as His anointing teaches you about everything. Yung anointing ng Holy Spirit, it teaches about everything, anything, no? And it is the truth. Yung tinuturo niya sa atin. And is no lie. Kaya hindi po nadideceive yung mga Christians. It's because of the help of the Holy Spirit, mga kapatid. Sabi nga po, and itong Holy Spirit din na ito, no, is given to us by the Holy One. Nabanggit dyan. You have been anointed by the Holy One. Sino ba tong Holy One na to?
Yung Holy One na ito, ang tinutukoy po dito ay si Christ, si Jesus Christ. How did we know that? If we go to Luke, no? Luke chapter 4, verse 34. Familiar po yung bawat isa dito. Luke chapter 4, verse 34. Yung demon po ito, yung nagsasalita dito. Okay? Ito po yung tao na demon possessed. Sabi ng demon, sa katawan ng tao, "Ha! What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are." Sino daw siya? The Holy One of God, si Jesus Christ. So yung Holy Spirit is given to us by Jesus Christ. And makikita nga rin po natin sa Acts chapter 1, verse 8. Acts chapter 1, verse 8. Sabi po dyan, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." So yung Holy Spirit, siya po yung magbibigay sa atin ng power, no? To discern what is true, what is lie. John chapter 16, verse 12 to 13. John chapter 16, verse 12 to 13. "I still have many things to say to you," si Jesus Christ ito, "but you cannot bear them now." Nasabi niya, "When the Spirit of truth comes," yung Holy Spirit, "He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come." John 14:25 to 26. It's not only Jesus yung nagbigay sa atin ito ng Holy Spirit. Etong Holy Spirit na to, it comes from God, the Father Himself. Sabi dito, John 14:25 to 26, "These things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father," sino po yung nag-send? Yung Father, "will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have to say." So, human as we are forgetful. No? Pero dahil sa Holy Spirit, He will help us to remember yung mga sinabi, mga tinuro ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang salita, yung word niya. Okay? So, ayun po yung mga characteristic ng isang Christian. Okay? And yung application na makikita po natin dito is that as a Christian, we need to depend on the Holy Spirit. We need to continue asking for guidance ng Holy Spirit, especially sa mga ganitong cases. Sa mga cases na kung saan nasusubok yung ating pananampalataya. No? Na kung saan etong mundo natin is ruled by the evil one and meron siyang spirit of the Antichrist na kung saan they are deceivers, they are persuading yung mga Christians, yung mga anak ng Panginoon Diyos na to depart from the church, to depart from the faith. No? Yun po yung ginagawa nila. Pero by the guidance of the Holy Spirit, we will not be deceived, mga kapatid. So yun po yung makikita natin dyan. And then, to my last point, abiding in Christ. Ilang beses nga pong nabanggit dito sa text natin, yung abide in Him. Nakita nga po natin sa verse 24, "Let what you heard from the beginning abide in you." Kung ano yung narinig mo, abide in you. Yun yung
command sa atin dito. And verse 27, just as it has taught you, abide in Him. So we are commanded to abide. Makikita po natin dito. And ano bang ibig sabihin nito, abide in Him? Abide in Him that when He appears, we may have confidence and not be ashamed. Abiding in Jesus, when we abide in Jesus, means that we need not be afraid or ashamed when Jesus returns. And bakit po tayo kasi maaaramdam ng shame? Ano po yung dahilan kung bakit tayo maaaramdam ng shame kapag dumating si Christ at hindi tayo nag-abide sa Kanya? Diba? This is because we have intimately known Him, kaya tayo nag-abide sa Kanya, and therefore we can have confidence at His coming. No? Kaya tayo nag-abide sa Kanya. And kapag hindi tayo nag-abide sa Kanya, that would show that you really don't know Him. That would show that you don't have confidence kapag siya ay dumating. Natatanggapin ka niya sa Kanyang second coming. Makikita po natin dito sa verse 28 to 29 is that John brings up a challenging image. Na po. When Jesus returns, some people will be afraid. Matatakot sila sa pagdating ni Jesus Christ. Why? Because they never knew Jesus at all. Kaya po sila matatakot. Kasi nga, they have a wrong understanding. They have a wrong knowledge of who Jesus is. Para siyang stranger sa inyo. Pagdating ni Christ, you don't know kung ano yung magiging reaksyon niya kapag nakita ka niya. Kabado ka. Pwedeng magagalit ba siya sa'yo? Itataboy ka ba niya? Hindi mo alam, kaya hindi ka makalapit sa Kanya. Okay? That's why a lot of people will be afraid. But among those who know Him, some will not be afraid. They will not be ashamed before at His coming. Why? Bakit hindi sila maaaramdam ng takot? No? Unlike yung iba, naaaramdam sila ng takot because they realize that they have been living worldly. Kaya nga, kung babalikan po natin yung command sa atin sa 15, no? Verse 15, previous na sermon po natin, do not love the world. Ang problem, mas minamahal natin yung world, or we have a worldly definition of Christ. Yun po yung nagiging problema. We have an unfruitful lives. Kaya tayo natatakot na dumating ang Panginoong Hesukristo. And in one moment, no, the understanding will overwhelm us, that whatever else we accomplish in life, they did not abide in Him. We did not abide in Him as we could have. Yun po yung totoo. That's the reason why we are afraid sa second coming ni Christ. Yun din yung reason why we are not expectant. Yung hearts natin doesn't have any expectations sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. We are living a life na para bang, matagal pa naman dadating yan si Christ. No one knows. Yes, that is true. No one knows kung kailan siya dadating. Kaya lang kung mapapansin niyo po yung tone nung ating writer, nung author ng text natin ito, sabi niya, it is the last hour. Ano pong ibig sabihin nun? It is the last hour. Nung naisulat po ito, way back 2,000 years plus ago pa. So, ibig bang sabihin nun, nagsisinungaling
si Apostle John nung sinabi niya, it is the last hour? Sinasabi niya po kasi ito nung time nila last hour na daw nila nun. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa dumadating si Christ. Kaya lang bakit ganun yung tone niya? Pinapakita niya po sa atin dito is that yung heart niya is expecting sa return ni Christ. And he is worried kung ano yung pwede matagpuan sa kanya, madatnan ng Panginoong Hesukristo. No? And yun din yung gusto niya makita sa atin, maituro sa atin. Pero, ayun nga, yung worry ninyo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo is mawawala yon. You will not feel ashamed. Magkakaroon ka ng confidence, no? Sa pag-return ni Christ. Yun yung sinasabi sa atin dito ni Apostle John. And yun yung gusto niyang maramdaman po natin. That we should have this kind of heart na expecting yung return ni Christ. Every day sa life natin, as we open our eyes in the morning, we are looking to Christ. Ayun po yung kanta natin, diba? We look to you. We look into Christ. We are expecting in His return. Hindi yun, every time na pag-open ng mata natin, ang ine-expect natin, may nag-message kaya sa akin sa Facebook. O kung hindi naman sa Facebook, sa mga iba-iba pa mga platform, no, na kung saan ine-expect mo naman sa work. Ano kaya yung reply nung in-applyan ko? Nag-email na ba sila sa akin? Ba? Yun yung ine-expect mo eh. You are not thinking about yung sa return ni Christ. And if that's how you think, you should be really afraid po. Kapag ganun po kayo nag-iisip. Matakot po talaga kayo. Or ma-ashamed. Mahiya po talaga dapat tayo. We should feel ashamed. Kapag nadatnan tayo ng Panginoong Diyos, na Panginoong Hesukristo na ganun. That we are preferring yung world. We are loving the world kaysa sa Kanya. Diba? Ayun nga po, sabi, when He appears, we may have confidence and not be ashamed. We never grow beyond our need to abide and find our confidence in abiding in Christ. At makikita nga po natin dito is that ginamit po ni Apostle John na word sa text natin is we. Kung mapapansin ninyo, and now little children abide in Him so that when He appears, we may have confidence. So hindi lang po tayo. Even si Apostle John is also thinking about this. No? Na magkaroon din siya ng confidence that he will not be ashamed sa return ng kanyang Master, ng kanyang Lord and Savior. And ayun nga po, yung abiding in Him is the way to be confident when Jesus comes. When you abide in Him, you are ready for Jesus to come at any time. Why? Diba? If you abide in me, my words abide in you. Ibig sabihin, nasa atin yung love niya. So why should we feel ashamed? Bakit tayo makakaramdam ng shame kung nasa atin yung love niya? Sa atin yung love ng Father. Kapag nag-abide tayo sa Kanya. Everyone who practices, and ito pa po, no, makikita rin po natin sa text natin, verse 29, sabi po dyan, if you know that He is righteous, kung kilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo, na kung saan siya po yung darating, kung kilala po natin ang Panginoong Hesukristo, na siya ay righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him.
So yung mga righteous deeds na ginagawa mo, the reason why nagagawa mo yung mga bagay na yon is because of Christ. You cannot do yung righteous deeds na ito kung wala ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka born in Christ. If you are not born with Him. Everyone who practices righteousness is born of Him. Abiding in Jesus means that we will practice righteousness in our lives. Okay? We will pursue righteousness. Yun po yun kapag tayo po ay nag-abide kay Christ. And ang reason, it's because we are born of Him. Being born again has changed our lives. Binago na po tayo. Na kung saan, nung dati, hindi po natin kayang gumawa ng mga righteous deeds na ito. Hindi po natin masasabing righteous yung ginagawa natin kung wala tayong pananampalataya kay Christ. Apart from faith is sin. So lahat po ng iniisip po nating righteous deeds, no, na ginagawa natin, mga mabubuting gawa natin, apart from Christ, all of those are sin. All of those are not really righteousness, righteous acts. Pero dahil nga tayo ay born of Him, nagagawa na natin ngayon yung mga gusto niyang gawin natin. And that is to live a righteous life. Ano po? And ayun nga po, makikita natin dito sa text natin that this is a test of our abiding in Him. And the same kind of test mentioned in 1 John 1:6, yung sa confessing of sin. Chapter 2, verse 4. No? Sabi doon sa chapter 2, verse 4, ayun ngayon yung pag-obey sa commandments ni God. Chapter 2, verse 9, in loving ng one another, ng fellow believers. So, ito pong abiding in Him, it is a test. The same as that, yung other test na pinakita natin before. And pwede natin sabihin that there is something wrong dun sa person who is proclaiming that he is a Christian, who is proclaiming that he is a born again, but he doesn't practice righteousness. Question mark po yung kanyang confession, yung kanyang proclamation. No? Questionable po yung faith niya. Kasi nga po, when someone is born of someone else, there is always a family resemblance. Ano pong ibig sabihin nun? Pwede natin siya ilagay this way, no? Yung nanay, may makikita kang resemblance sa anak nila. Pwedeng yung mata, yung ilong, yung ugali, may resemblance galing sa magulang. Diba? And ganun din sa tatay. And yung children of God have a family resemblance to their Father in heaven. And yung resemblance na yun is His righteousness. So dapat nagre-reflect po sa atin as a Christian, as a person who is abiding in Christ, nagre-reflect sa atin yung righteousness niya. Ikikita yung righteousness, we are practicing yung righteousness niya. So yun po yung makikita natin dito mga kapatid, no? Is that, nung nabanggit nga po ulit sa atin itong abiding in Christ, that we should abide in Him,
Kailangan magkaroon tayo ng expectant heart sa kanyang pagdating, sa kanyang pagbalik. And ma-excite po tayo sa kanyang pagbalik. That yung feeling of shame is wala dapat sa atin. Lalo na kung we are abiding in Him, we are doing yung righteousness. We have His righteousness. Diba? So, I just want to encourage lang po yung bawat isa. As I end po itong sermon po natin, is that una, nakita nga po natin kung gaano yung working ng spirit of Antichrist is nandyan, and they can be with us, pero there's no need to worry because what is in us, yung anointing na ibinigay sa atin, anointing ng Holy Spirit, di ba? Tells us what is true. So we should depend on the Holy Spirit. We should rely on the Holy Spirit sa discernment and guidance. No? And not only that, we should abide in Christ, mga kapatid. Sa Word niya. We should prioritize praying, scripture reading, studying His Word, fellowship with the other believers. Huwag po tayong tumulad sa may spirit of Antichrist na who departs from the church. I-long for po natin yung fellowship with one another. I also encourage everyone to obey the commandments of Christ. So mga kapatid, kahit meron tayong mga naririnig na mga na-encounter na mga false teacher, false teaching, stand firm sa faith po natin. Wag po tayong magpa-deceive. And let's pray na tayo po ay mag-grow deeper sa relationship with Christ. Kasi ito yung tutulong sa atin to persevere, to endure, to fight itong mga deceivers na ito. Yun po yung encouragement ko sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, naming Ama, muli maraming pong salamat sa mensahe ninyo. At dalangin ko, Diyos, na ito nga pong salita ninyo ay tumimo sa aming puso't isipan. Mag-abide sa amin ito. I-keep namin itong salita ninyo, O Diyos. Dinadalangin din namin na yung guidance ng Holy Spirit, kung wala po ang kanyang pagkilos sa amin, O Diyos, kami po ay mapapalayo. Kami po ay malilinlang, maloloko ng kaaway. Father God, tulungan niyo kami na mapagtagumpayan namin ito mga pinagdadaanan namin na ito. Dalangin ko, O Diyos, sa mensahe ninyo na strengthen po ang bawat isa. Yes, nakakatakot, nakakakaba na yung spirit of the Antichrist can enter yung church, and it could be us, but because of the Holy Spirit, because of the anointing of the Holy Spirit, who gave us knowledge of the truth, who gives us a power to discern what is the truth and what is lie. Father God, help us. Give us the Holy Spirit, O God. Let the Holy Spirit move in us, in our lives daily, Father. At ganun din, give us a delight in our heart, an expectation, an excitement to see our Lord Jesus Christ. Yes, nag-fail kami, aagawa pa rin kami ng sin, but because of Him who changed us, who transformed us, nagkaroon na kami ng
puot or galit sa kasalanan. Or kami ay nasusuklam na sa kasalanan kapag kami ay gumagawa ng kasalanan. At dahil din sa kanyang kapangyarihan sa buhay na ibinigay ng aming Panginoong Jesucristo, kami ngayon ay nagkaroon ng buhay na kung saan merong delight sa righteousness and holiness. Kaya naman dalangin namin, help us to abide in your word, help us to abide in Christ. And in that, ma-reflect namin yung righteousness niya, Lord God. Father God, kayo po ang siyang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. Pinupuri namin kayo, sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen.